Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na The Reformation. Noong unang panahon kasi nagkaroon ng 16th century, nagkaroon ng pagkawalay or pagkawalay ng tao doon sa Biblia, doon sa katuruan. May mga times doon na nahaluan na ng negosyo, politika yung simbahan. And yung reformation na sinasabi ko is ito yung naging paraan, ito yung naging kilos para mapanumbalik yung kagustuhan or yung mapanumbalik yung mga tao doon sa katuruan or doon sa Biblia, di ba? Para mapanumbalik yung mga tao doon sa Biblia. So, ating tatalakayin ngayon ang Sola Scriptura. So, Acts chapter 17 verse 11, ang sabi rito, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So, sinasabi dito sa verse na to na mas better daw yung mga Jews, mas better daw yung mga Hudyo na kesa dun sa mga taga Thessalonica, kasi mas inaaral nila yung Biblia, mas ine-examine nila ng mas nagiging mas mapanuri sila sa kung ano nga ba yung tinuturo ng Biblia. Sa unang katuruan, sabi rito, the scripture is the highest authority. So ang Biblia or yung katuruan ng Biblia ay ito yung pinakang mataas or pinakang highest authority na sinasabi na ito yung katotohanan sa lahat, na highest, walang papantay rito at walang makakahigit dito. So kumbaga, highest authority na ito yung pinakang katotohanan na yung iba kasi nungalingan yan. Kumbaga sinasabi dito na yung lahat na nasa scripture, lahat na nasa Biblia is yun yung katotohanan sa mundo. Yun yung totoong katuruan. Yun yung totoong pagsamba sa Panginoon. So ayun, sa ikalawang teaching ang sabi, the scripture has no co-equal. So nung panahon kasi noon na nagkakaroon na ng nagiging mas parang natutuon na ng pansin yung mga tradisyon. Maraming umusbong na mga tradisyon noon na parang mali na sa Biblia. So sinasabi dito na the scripture has no co-equal, na ibig sabihin yung Biblia or yung scripture ay hindi equal or hindi kapantay ng mga tradisyon. So kumbaga, yung mga tradisyon na yan is hindi yung mga maling tradisyon na yan is hindi yan yung totoong turo, hindi yung totoong sinasabi ng Biblia. So sabi that the scripture has no co-equal, wala nang papantay sa relihiyon, dahil yung Biblia, yung scripture o yung katuruan ay yun lang yung totoo, hindi yung mga tradisyon na kung ano-ano na umusbong ng mga panahong iyon. So sa ikatlong teaching ang sabi, the scripture is sufficient for salvation, Christian living, and knowing God's will. So nung panahon kasi is nagkakaroon yung nahaluan ng pera, yung religion or yung pagsamba sa Diyos, na may instances doon na sinasabi na pag nagbayad ka, maliligtas ka. Pag nagbayad ka, maliligtas yung mga mahal mo sa buhay, ganon. So hindi yung totoo na sinasabi dito, na kumbaga yung scripture itself, yung Biblia itself is sapat na yon sa kaligtasan natin. Yung tinuturo ng Biblia, yung tinuturo ng scripture, yun na mismo yung kaligtasan, hindi yung kung ano-anong binabayad mo na pera or kung ano yung mga pagluhod-luhod mo na kung ano mang pagsamba. So kumbaga, nasa scripture na, nasa Biblia na kung paano ka maliligtas, na andun na yung paraan para maligtas. Christian living tinuturo din daw, kumbaga sapat na yung tinuturo ng scripture para doon sa kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito, kung paano natin gagawin or gagastusin yung oras natin dito sa lupa is sapat na yung tinuturo ng scripture. So
and knowing God's will. So kumbaga, sapat na yung scripture, sapat na yung Biblia para alamin kung ano nga ba talaga yung katotohanan, para malaman kung para malaman yung mga detalye ukol sa Diyos. So ayun, so sa application punta tayo. Sabi dito, unang-una, surrender all our beliefs and interpretations. So kumbaga, isurrender natin yung kung ano man yung mga nakagawian, tradisyon, or kung ano mang maling ginagawa mo na pagsamba. So kumbaga, sinasabi rito na isurrender mo, na isuko mo doon sa Biblia, na dapat yung Biblia lang ang hayaan mo na magturo sa iyo sa kung paano ka sasamba sa Diyos, so kung paano mo pupuriin ang Panginoon. So sa ikalawang application ng sabi, submit traditions, reasons, and experience. So yung mga tradisyon ay yung mga logical na reason, at yung mga experience mo is tanggalin mo. Kumbaga may mga tao kasi na sinasabi minsan na naginip sila, or minsan sumakit yung batok nila, ganon yun daw ay nang nagpakita daw sa kanilang Panginoon, ganon. So kumbaga, tanggalin natin yun, na dahil marahil baka lang yun sa mga reaction mo, sa emotion mo. So kumbaga, bumase lang tayo doon sa katuruan, dahil yung katuruan is yun ang mga nagsulat niyan is yung mga apostol. Ang nagsulat niyan is yung Holy Spirit. So kumbaga, yun lang yung katotohanan. Wala na kung ano-anong dagdag, wala na kung anong dagdag na reason o experience. So ikatlo, supplement our studies of the scripture with prayer and dependence on the Holy Spirit, careful exegesis, and fellow believers interpretation. So yun, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat, and glory to God.